Ito po yung 10 na pwedeng epekto ng kulang sa tulog o laging puyat dyan sa ating mga utak. Ano yan, sir? Una, nababawasan ng tinatawag na neuroplasticity. Ano yan, sir? Ito yung kakayahan ng utak na mag-adapt at matuto. Kung laging puyat, bumabagal ang development ng bagong neural connection. Kaya naapektuhan ang mental flexibility at yung pagkatalino mo. Pangalawa, mas nagiging aktibo ang tinatawag na amygdala. Ano ba yung amygdala, sir? Ang amygdala, Cubs, ay bahagi ng ating mga utak na may kinalaman sa ating emotional response. Lalo na kung ikaw ay takot o galit. Kapag puyat, nagiging overactive ito. Kaya mas malakas ang galit at stress ng isang tao o takot kahit sa maliit na bagay. Pangatlo, bumababa ang iyong problem-solving skills at yung creativity. Kapag kulang ka sa tulog, Cubs, hindi lang mentally sluggish ka. Mahirap din mag-isip ng mga creative ideas o yung solusyon sa mga dumadaang problema sa'yo. Nahihirapan ka niyan. Next, Cubs, nababawasan yung kakayahan nating matuto ng mga bagong kaalaman. Ang ating hippocampus, bahagi ng ating mga utak yan na tumutulong sa learning o kaya sa pagkatuto, ay hindi na gumagana ng maayos kapag deprived ka sa tulog. Kung gaano ka man mag-aral, mahirap pumasok yung mga inaaral mo. Yung mga impormasyon na gusto mo, dapat na ma-imprint o maitatak dyan sa utak mo, mahirap at mabilis mag-fade. Next, Cubs, humihina yung impulse control mo. Ano yan, sir? Ang impulse control yung parang may nahulog. Ay, nahulog? May nangyari. Late reaction lagi ka. Alam mo, kapag ikaw ay kulang sa tulog, Cubs, mas mabilis ka matempt ng mga pagkain na mga unhealthy. Yung mga bad habits mo, emotional decisions, isa ito na mga dahilan kung bakit nauuwi sa, alam mo yun, eating habits na hindi maganda. Yung mga kinaugalian mo na alam mong maganda sa sarili mo pero sa paningin ng pangkahalatan, hindi maganda ang nidudulot niya. Next, tumataas yung panganib sa mental illness o yung pagkakaroon mo ng ganyan, yung Alzheimer's, pagkalimutin, yung dementia. Ang chronic sleep deprivation, Cubs, ay konektado yan sa anxiety, yung pagkakaroon mo lagi ng galit, depression, mood disorder. Hindi lang siya physical na pagod, pati na rin yung mental health. Apektado na rin yan, Cubs. Kaya kung kayo pilitin yung matulog ng tama sa oras, Cubs. Okay? Sunod, ito yung tinatawag nila na nabubuo na, naririnig nyo, brain fog. Parang ulap sa loob ng utak mo yan. Nahihirapan kang mag-isip, parang lutang. Yung mabagal ang pagsagot mo, mabagal ang reflex mo. Yung may tinanong sa'yo, may pinapahanap sa'yo, pero hindi mo marireact agad. Isa ito sa pinakakaraniwang epekto ng puyat, Cubs. Lagi kang naglalag. Tinan mo yung mga pinapanood mong video. Yung umiikot-ikot lang, ang tagal iproseso kung ano yung sinasabi sa'yo. Sunod, Cubs, bumabagal yung kahalagahan ng tinatawag na prefrontal cortex. Ito ay bahagi ng ating mga utak, Cubs, na responsible sa decision making. Focus, okay? Yung control mo sa emosyon. Kapag puyat ka, humihina ang kakayahan nitong mag-isip ng kaliwanagan sa buhay at maayos. Kaya madali kang magkamali o gumawa ng impulsive decision. Yung nagre-react agad, boom! Ang pinapairal mo dyan, hindi utak. Kasi nga ikaw ay hindi na gumagana yung prefrontal mo. Sunod, Cubs, alam nyo ba na kapag ang tao laging puyat, asahan nyo, pag nagpa-test kayo ng cortisol level nyo, ang taas niyan. Ano ang cortisol? Yan ang pangunahing stress hormone. Kapag ikaw ay kulang sa tulog at mataas ang cortisol level mo, yan na yung sanhin ng mabilis na pagkairita. Okay? Yung pagiging emotional and stable mo. Mabilis kang magalit. Pagkakaroon ng anxiety, depression, andyan na lahat yan. And the last but not the least, Cubs, humihina ang memorya at ang pagproproseso ng mga impormasyon. So habang natutulog ka, ang utak mo kasi nag-o-organisa yan. Yung mga nangyari na maganda, nangyari na hindi maganda, as much as possible yung utak mo, tinatanggal yun yung hindi maganda yan. Kaya maganda na magpahinga tayo sa tamang oras, sa tamang ganyan, para isusort niya yan. Database ba kung tawagin? So kung ikaw ay kulang sa tulog, yung mga pag-organisa ng mga impormasyon na yan sa buong araw na nangyari, hindi na nagagawa ng maayos yan. Kaya ang magiging epekto, Cubs, ayan, nagiging makakalimutin ka. Mahirap mag-concentrate sa mga sinasabi o kaya ginagawa.
At saka, dyan na ngayon, bumababa yung productivity mo at hindi na nagiging creative lahat ng pwedeng maibigay ng utak mo. Okay? So kung ikaw, huwag mong baliwalain yan ha. Iniisip mo ngayon na ikaw ay laging kulang sa tulog, walang epekto. Unti-unti yan nade-degrade, Cubs. Hindi biglaan, isang bagsak. Totoo po yan, Cubs. Kung ayun tininim mo tong araw na to, balang araw aanihin mo yan. Ngayon, kung ikaw laging nagpupuyat, balang araw aanihin mo din kung ano yung pwedeng epekto niyan. Okay? So ngayon, kompletihin mo ng tulog mo ha. Sabayan mo ng mga masustansyang pagkain. Hahaba buhay mo, Cubs. Mas lalong hindi pupurol yung mga utak mo at sisigla ka pa. God bless everyone.